kasabahay! Yan na! Today is June 9, 2026, Tuesday. At ang oras natin ay 6:46 na ng umaga, bros. Oo nga, mga kasangbayan, daan na ba kayong simulan ng may kabuluhan at pag-ibig ang araw ninyo? Tumutok lang dahil mas masaya ang umaga dito sa... Good morning, Kuya! At ito naman ang ilan sa mga dapat niyong abangan this morning. Alam niyo ba na kahapon ay ipinagdiwang natin ang World Ocean Day? Ito ay ginugunita para maging isang paalala sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga karagatan. At kaugnay nito, isa po sa mga advocacy na patuloy na isinusulong ng UNTV ay ang marine conservation sa pamamagitan ng Ocean Care Initiative. Kaya naman ngayong umaga, matutunghayan natin ang naging epekto ng programang ito at kung paano nagtulong-tulong ang UNTV at ang members Church of God International para malinis at mapangalagaan ang ating mga bodies of water, not just in the Philippines, but also around the globe. Yun, no? Yung mga kasama natin dito, nag-volunteer dun sa clean-up Oh, drive ng style. sila Ian at sila Tini. Pero mga kasangbahay, syempre dahil na-miss ko kayong ipaghanda ng pagkain, ako na ang may sagot ng recipe natin for today. Kaya stay tuned lang hanggang dulo dahil mamaya ituturo ko sa inyo ang isang modern Okinawan cuisine na one whole meal in one cooking. Pero more on Mexican lang talaga sa mga kasangbahay. Kaya yung recipe na yan i-reveal ko mamaya sa ating Cook It Right with Ira. Kahapon lang ay isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa Mindanao, partikular na sa Sarangani at nearby provinces na nagdulot ng takot at pangamba sa maraming residente. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo na't first day of school nangyari, mahalagang hindi lang tayo handa bilang mga individual, kundi maging ang ating pamilya, lalo na ang ating mga anak. Kaya mamaya pag-uusapan natin kung paano matutulungan ng mga magulang na maging mas handa, mas kalmado at mas ligtas ang kanilang mga anak sakaling magkaroon ng lindol o iba pang emergency situations. Napakahalaga na prepared tayo sa mga ganitong pangyayari. At kaugnay niyan, kayo, ano ang ginagawa nyo para maging calamity ready kayo at ang inyong pamilya? Ito ba? Ano bang mga pinaghahandaan nyo kung sakali kayo, Celine? Ako, nung last time, nung natatandaan nyo, last year ba yun? O this year lang? January o Feb? Yung pinaghahanda tayo para sa Go Bag. Ayan. So, nakaipon ako ng maliit na medical, ano ba tawag doon? Go First Bag? aid kit. Oo, emergency kit. Ah. Yun. Tapos yung mga tali, ganyan, mga bandages. Kami rin gano'n, na meron na kaming isang area na nandun lahat namin makukuha. Pero hindi na nga nakalagay sa bag. Kailangan ibalik Kaya na. nga kailangan na palang ibalik ngayon. Pero yun, halos kompleto pa rin yung mga gamit namin, di namin ginalaw. Kasi for emergency, para madali lang makuha kung sakasakali. Pero wag naman. Pero yun nga, go bag, isang importante. Pero kami naman, ang isa sa mga kino-coordinate namin kung saan yung evacuation centers sa lugar namin malapit. Kasi may mga lugar, kunyari, na akala mo na safe pala. Kunyari, may usually mga schools, di ba? Or mga courts. Minsan hindi doon yung advisable na lugar kasi may mga lugar na mababa. So kailangan i-check nyo saan ba yung mga ospital na dapat puntahan nyo kung sakaling magkaroon ng mga itong calamities at saka saan yung mga lugar, evacuation areas kung saan kayo magkikita-kita. Kasi nga, di ba, kapag nagkakaroon ng mga ganitong mga calamities, minsan nawawalan ng communication, isa sa mga problema. Kaya kahit na hindi kayo mag-usap-usap, meron kayong may kasunduan kayo kung saan kayo magkikita-kita. That's right! Ibang mga kasama natin pala, kasi ang layo naman kasi. Paano ba kayo naghahanda sa mga ganitong klaseng calamities? Sino muna? Bato-bato. Hindi ako, ready na yung go bag ko, matagal lang ready. Ang ko na lang ngayon, i-refresh ko na lang yung mga kailangan i-refresh. Kasi di ba, isa sa mga kailangan doon is yung bottled water, ganyan. Sa akin, feeling ko, na siya, medyo tumagal na ng konti. So, yun yung mga i-refresh ko. Tsaka siguro dadagdagan ko pa ng mga pagkain, yung mga biscuits. Kasi may mga expiration date yun. So, yun, mag-refresh lang ako. Pero, so far, yung mga nasa laman ng go bag ko, okay pa.
Same. Ikaw ba? Ikaw Actually, rin? last week, nagpalit ako ng mga pagkain kasi may mga nilagay akong food doon before, no? Nag-ready tayo ng go bag. So, last week, nung inopen ko siya ulit, sabi ko, parang kailangan ko nang kainin tong mga biscuit na to, yung mga dilata na nalagay ko doon. Makailangan na siyang mapalitan. So, yun lang. Kailangan lang talaga ipapalitan mo siya ng mas bago para hindi luma yung makakain mo once na kailanganin natin yung go bag. Pero yung pinagpe-pray ko talaga kasi broski, wag tayong makaranas ng ganun. Hindi natin magamit yung go bag natin. Pero kung sakali man na magkaroon talaga is sa tulong ng Diyos, nakapag-prepare na tayo for that. Sabi nga, di ba, it's better to have it, not need it, than need it and you don't have it. Diba? Okay naman mga kasangbahay, ano ang ginagawa nyo para maging calamity ready ka at ang inyong pamilya? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Yes, at para mas masaya ang ating umaga, may good news kami para sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin ang 50% discount sa pamasahe na handog ng Department of Transportation, Metro Rail Transit 3 o MRT3. Kaya kahit gaano kalayo ang station na pupuntahan mo, kalahati lang ang presyong babayaran mo. Kaya sa mga commuters natin dyan, sulitin nyo na itong 50% discount. Oh, perfect. Kasi madalas yung pinapamasahe ko sa MRT, 18 pesos, 20 pesos. Eh, 50% pa. Oo, Diba? 18, 16, o 8 na lang minsan, di ba? Yung babayaran mo or 10 pesos. Malaking tipid para sa ating mga kasambahay. O ito mga kasambahay, meron namang mahalagang abiso from Department of Education o DepEd. Kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon, inanunsyo na ng DepEd ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Base rin kasi sa reports, may isang building sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho dulot ng lindol. At dahil apektado rin ang mga dalampasigan sa kanilang dako, agad na naglabas ng tsunami warnings para sa ilang coastal provinces sa Mindanao. Sa ngayon, patuloy pa rin ina-assess ng ahensya ang kalagayan ng mga schools and universities para masigurong safe nang bumalik ang mga estudyante, teachers at staff para ipagpatuloy ang mga klase. Kung nangangailangan naman kayo ng tulong ay tumawag lang sa emergency hotlines sa inyo pong mga lugar o sa 911. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Yun, at abangan nyo pa yung mga iba pa nating advisories mamaya. Pero for now, i-update muna namin kayo sa ating weather outlook for today. Dito sa Metro Manila, nasa 26 to 32 degrees ang temperature at may 40% chance namang umulan. Kaya bago umalis ng bahay, huwag kalimutang magdala ng payong para safe ka from the heat and the rain. Tama! At sa bandang Cebu naman, 40% rin ang tsansa na umulan with 26 to 33 degrees na temperature. Kaya mga kasambahay, i-ready nyo na yung inyong mga rainy day kit tulad ng emergency light, tsaka yung mga power banks natin, of course, para kapag nagkaroon ng na mawala yung mga energy supply natin, meron tayong magagamit kapag nagka-brown out. That's right. Ito sa Davao naman, 25 to 33 degrees ang temperature at 30% lang ang chance of rain. At paalala para sa ating mga kababayan sa Mindanao, manatili po tayong alerto at laging makinig sa mga official announcements mula po sa Pag-asa, NDRRMC at ng inyong mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng masamang panahon. Stay safe and informed mga kasangbahay. Yan. At para naman sa ating sky updates, ang sunrise today ay naganap kaninang 5:26 ng umaga at ang ating sunset naman ay magaganap mamayang 6:24 ng gabi. Yun. At para simulan na ang ating learnings about earthquake preparedness, balikan muna natin sila Celine, Joshua, and Ira. Ayan, maganda malaman natin, syempre, sa mga yung weather outlook natin. Maraming salamat. Ang popogi ninyo at ang gaganda ninyo. Ito kasi kayo na natin napapag-usapan dito yung mga nangyari. Ewan ko, siguro lahat tayo nabalitaan na natin yung nangyari sa sa Mindanao, yung pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Mahalagang ma-refresh tayo at matuto tayo kung ano ba
yung mga dapat gawin lalo na sa mga ganitong pagkakataon. At first day of school pa naman kahapon, kaya talagang marami tayong napanood no, ng mga, talagang marami mga bata na nagpanic at na-trauma. Kaya sa mga parents natin, mahalaga ang role natin para mabigyan ng ating mga anak sa panahon ng emergency ng kaalaman. At kaugnay po niyan, merong mga ibabahaging kaalaman kung paano nga ba natin mapoprotektahan at mas mapapalawak ang kaalaman natin sa ang mga anak natin sa panahon ng kalamidad mula sa ating very own UNTV News and Rescue Training Officer na si Sir Angelo de la Paz. Good morning, morning. Hello po, good morning po, good morning. Please greet our viewers po. Yan, hello po at magandang umaga po of course, first kay Kuya sa ating pong mga nanonood ngayong umaga. Ito napapanood natin, marami po tayong mga videos na nakita na talagang kung ano yung naging effect nitong lindol na ito. Pero ano po ba yung mga, ewan ko kung nakapanood din po kayo ng mga videos, Yes. ano po ba yung mga napansin nyo na dapat na i-improve upon natin? Yan, okay. So talagang siguro it is about time na mai-update natin yung practice natin kasi hanggang ngayon unfortunately na meron pa tayong mga practices na hindi naakma doon sa mga dapat natin pong gawin ngayon. So, speaking of video, so di ba may napanood kayo yung mga student, nasa labas na sila? Yes. Kasi, yun, isang very fortunate din na nangyari ay during the flag ceremony. Kasi maaga nga pa na Oo, nangyari. nasaktuhan siya. And sarado pa yung mga malls, kaya talagang hindi pa ganun ka yung time. And isipin nyo na lang kung nangyari yon during yung regular class. So, ang isang talaga nun ay mas marami tayong ine-expect. Reality speaking, mas marami tayong ine-expect na casualties. Kung sakali. Kaya awa ng Diyos, talaga na hindi naabutan siya during the regular class. So, ngayon, mapag-usapan natin yung sa video. Yung napansin nyo, no, nung nagkakaroon ng ground shaking, so talagang yung mga students, hindi sila makapwesto ng maayos. So talagang sinesway din sila. Kasi yung practice na naka-ordinary na nakaupo ka lang, hindi na siya akma. So yun yung sinasabi natin na outdated na or very obsolete na yung practice na gano'n. So ang isa sa pinaka-the best, ayan kung makikita nyo. So talagang naka-squat position, no? Habang nagsisway, so nagsisway din yung mga students. So sa kanila mas lalo nakikreate ng panic 'yon. Mas lalo nakikreate ng mas lalong intense fear, emotions sa kanila yung mga ganong circumstances. Kaya mas maganda yung tinatawag natin na tripod position. Tripod, okay. Paano po ba yan? So hindi sila nakasquat. So yung isang tuhod nila ay iluluhod nila. Tapos yung isa, so ipakita lang natin Yan. So yung isa ay ang pinaka di ba nakaganyan sila. Tripod So ang tendency nito habang nagsisway, wala kang balance. Mas mahirap mag-balance ka. So mas maganda yung isang tuhod mo iluluhod mo siya. Yan. So nakaganyan tayo. Oo nga. So tripod, tuhod So kahit alugin ka, so hindi ka... Mas stable. Magsasabay ka lang. Then, ang isang kagandahan pa rito, yung isang importante pa kasi during the earthquake, syempre yung balance. Kaya obsolete na practice na rin yung nakahawak sa ulo, yung nakaganyan. Commonly, nakikita natin nakaganyan. And even during the evacuation, nakahawak sa ulong ganyan. So, obsolete na siya. Okay. Kasi, since nagsisway, so balance ang isa sa pinaka-lifeline mo. So para pagka nag-sway, pwede kang kumapit. kumapit. Or halimbawa, sa stairs. So pwede kang makahawak agad doon sa wall or doon sa railings. And, ito pa, huwag kayong pipikit at huwag kayong yuyuko. Kailangan aware pa rin. Okay. Kasi, aside sa balance, during emergencies, ang isa sa pinaka-lifeline mo is your sight. Kasi bakit? Nakapikit ka, hindi mo alam, meron palang babagsak or may mahuhulog sa'yo. Pag dilat mo, Nabagsak. paputi na ang paligid. Hindi mo na alam. Tulad nito, nung video din po meron doon parang covered area para merong yero.
Na kung oo, sakali yung na sa hindi likod, tayo, yung nasa likod na side, kung hindi no? tayo aware sa paligid natin, at Talagang nakayuko tayo. mababagsakan ka. Or pwede kang tamaan ng edge ng yero, pwede kang masugatan. So kaya wag na wag kayong pipikit during earthquake. Kailangan yung awareness pa rin. Yan. So Kailangan. ang tawag natin doon ay situational Yan, awareness. okay. So magkaroon tayo ng situational awareness doon sa paligid natin. Isa pa, ito din po, no, dapat mai-orient din natin yung mga anak natin, pamangkin natin, at kasama natin, no, yung pagpe-perform ng duck cover and hold on. Hold on. Yan. no? Okay. Kasi meron tayo ding mga maling practices sa pagpe-perform ng duck cover and hold. Kasya ka ba dito sa ilalim? Masyadong maliit po at. Ayan, Si Ian sige. daw. Sige, so ang isa kasi naging practice natin during the duck cover and hold is pagka nagtago ka sa ilalim, nakayuko at nakapikit ka din. So wag. Kasi kahit sabihin mong sturdy table to, at depende doon sa babagsak. Oo nga naman. Di ba? So, Kahit na gano'n kahit katigas gano'n to. ka sturdy to, at pagka talagang ceiling Oo. or flooring ang babagsak, hindi ka kayang i-protect ito. Kaya ang importante is your sight. Para alam mo kung babagsak to, makakaalis ka kaagad. Okay. So yun ang isa sa mga dapat na may orient natin, not only for our children, but also kahit tayo. Oh. O, kasi nagkaroon tayo ng maraming maling Yes. misconception. Ay, isa pa nga po sa napansin ko, yung kung saan bang lugar maganda pumunta. Kasi may mga iba nasa loob ng mga establishments, ang in-advise nila, parang nagpapanik pa nga iba na lumabas. Dapat po ba lumabas? Yung iba, pumapasok sa loob naman, sa bahay. So ano po ba yung pinaka-advisable na gawin? Tsaka, gawin na natin pinaka-worst. Ayan, yung okay. wala kang pagtataguan. Okay. Kasi yun ang tendency ng iba. Kaya gustong lumabas, kaya nagpapanik. Kasi wala silang Wala, pagtataguan. Di ba? So, ang isa sa pinaka-the best dyan is kung merong pinakamalapit na wall, you stick to the wall. And you Okay. do the tripod position. Ito pa rin. Hawak Okay. ka sa wall. Hawak ka sa wall. That is your first. Kung wala talaga, like for example, malayo tayo sa wall, at ang intensity mo ay super taas at hindi ka na makakalakad. So, ang pinaka-the best is kung nasaan ka, mag-stay ka ron, and you do the tripod position, and then you look up, you look around. Para in case na bumagsak. And after the shake, doon lang tayo pwede mag-evacuate. Wag na wag kayong mag-evacuate during ground shaking. Napakadelikado nun. Kasi pwedeng, halimbawa, naabutan ka sa hagdan. Pwede kang natalisod, Yes, nadapa, na out of balance. Magpapagulong-gulong ka. Now you're considered as a casualty. Kaya nga. Pagkagano. Actually, may nakita kasi ako isang video dun sa establishment ng isang fast food na Yes. medyo parang nag-hesitate pa sila lumabas dun sa, nasa ano na po sila, exit na eh. Yes, malapit. Mas pinapalabas na sila ng mga tao. Hindi pa sila kagad lumalabas kasi nag-shake pa po. So mga ganung pagkakataon, ano po yung dapat po nilang ginawa? Pero nakalabas naman po sila bago po gumuho yung mismong video Ayun, po eh. oo. So actually, mayroon ding mga studies na ngayon na just like in Japan, no, ang isa sa pinaka the best doon is katulad doon, malapit ka na sa exit. You go for it. Oo. You Andun go ka for it. na. Ang sinasabi lang natin, kapag ka malayo talaga sa iyo yung exit at magta-travel ka ng ilang minutes, huwag ka munang lumabas. Pero for that case, ayun talaga yung exit. Go. Go for it. Ah. Okay? So, okay lang naman po yung ganong, okay lang yung mga ganon. Sa areas, paglabas naman, kasi yung iba ay naghahanap ng open airs kasi meron tayong mga poste ng kuryente. May Yan. mga establishments din sa around dun sa kalye. Saan po ba yung mas safe na lugar na Yan magstayan? din ang isang challenge natin ngayon. Kasi paglabas mo ng kahit anong, well, most of the establishment, paglabas mo, high tension wire. Yes, oo. Poste, mga structures. Yun ang isang dilemma talaga natin ngayon. Ko-contain yung tinatawag natin ng mga open spaces. Okay? So, technically, so yung pinaka-open space doon sa establishment, that would be the best evacuation area. So, kung ano. And para piliin ng isang open space, dapat it should be free from any debris na pwedeng mahulog or tumumba. Okay. Ayun.
Ibig sabihin po ba nito, Sir Angelo, kasi yung isa ko pong napanood na video sa isang school, ang unang pinuntahan ng mga estudyante at saka mga teacher is covered court. Pero yung mismong covered court na pinag-coveran nila, yun po yung mismo nag-collapse. Tapos tumakbo din sila sa open area. So kung may mga ganito pong establishments, halimbawa po sa mga school, kung papipiliin po sila, saan po ba mas dapat? The best. Oo, the best na pumunta sila. Sa covered court po ba, which is mas malawak po yung space, o sa open space na lang na hindi man natin sure, pero at least walang babagsak na kahit ano. Mas pinaka-the best ang open space. Open talaga. Walang any overhead structure. Kasi we will never know kung yung structure na yon is, it can withstand the intensity. Yes. Kaya mas pinaka-the best pa rin ang open space. Dapat po pala ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, magkaroon na ng parang bagong pagtuturo sa mga estudyante during emergencies. Kasi marami na palang mga obsolete na behavior na ginagawa tayo na dapat i-update na. Sa household naman po, ano po ba yung mga family emergency plan naman na kailangan natin i-practice o kailangan gawin na natin, maglista na tayo ng ganitong plano? So, ito lang din, so related sa mga bata. Kasi yan talaga ang pinaka-vulnerable in terms of earthquake. And ngayon, siyempre, pasukan na. So, talagang most of the time, ini-spend nila sa school. Yon. So, number one, i-orient nila yung mga anak nila kung saan. Ngayon, medyo ang kagandahan kasi ngayon, ang mga schools, they have their own disaster risk reduction. Ay, okay. May mga DRR na rin sila mga per schools. Kaya meron na rin silang mga evacuation plan, meron na rin silang mga designated evacuation area. So, may mga plan na rin sila. So, kaya importante na as a parent, oriented ka dapat doon sa plan ng school na yon. Okay. So, saan ang evacuation, nasaan ang designated na And then, isa pa na dapat na mai-orient nila is, ito, yun ang isang gagawang pa ng sistema. Paano yung method ng pag-notify dun sa parents na pwede nang pick upin yung anak nila. Okay. And paano din, dapat i-orient naman din ng parents yung anak niya na dito kita susunduin, dito tayo dapat magkita. So, part of the family emergency plan yon during the school days. Kasi, ang reality speaking, syempre, maraming ang ratio ng student to teacher. So talagang hindi naman kayang isa-isahin nung teacher yung mga yung mga parents para i-communicate pa. So kaya maganda magkaroon din sila ng ganong klase ng plano. Saan susunduin, saan magkikita, na talagang doon lang siya hanggat hindi siya nasusundo. How about po sa pagpaplano naman po ng mga emergency plan sa family po sa bahay? Paano po ba yun dapat pinag-aaralan ng isang pamilya? Ano po ba yung dapat nilang pag-usapan? Yan. Okay, so number one, ang isa sa dapat pag-usapan nila ay ano ba yung mga, pag sinabi nating hazard, ano ba yung pwedeng mag-cause sa atin ng injury sa bahay natin? That's number one. Second, if in case na magkahiwa-hiwalay tayo kasi even doon sa bahay natin, hindi naman tayo parating magkakasama. So may instances, nasa taas, nasa kwarto, kumakain, nasa comfort room. So mas maganda ay ma-orient sila na if in case any disaster or any eventualities, saan ba tayo magkikita? Especially outside of your home. Kung saang ba ganito. Kasi karanasan na namin yon, no? Very unfortunate yung nangyari. Sa sunog, binalikan niya yung relatives niya. Ay, nako. Nakalabas na pala. So, nangyari yung bumalik, siya yung natrap sa loob. Yes. So, kaya mas maganda, we communicate. Dapat alam ng lahat na, dito tayo magkikita ha, dito sa tindahan na ito. So, dapat specific. Hindi magkikita tayo sa kanto. Saan kanto? So, dapat specific. Dito tayo sa kanto, sa tindahan ni Aling Bebang. Halimbawa, diyan tayo magkikita. Paglabas natin ng bahay, dalhin nyo yung mga go bag nyo, diyan tayo. So, yun ang isa sa napaka-importante na ma-communicate. And lastly, is papaano tayo lalabas.
Kasi not only for the earthquake, but may mga instances din tayo na natatrap din sila sa mismong sarili nilang bahay. Especially sa mga sunog. Kaya importante na alam din nila at oriented din ang lahat kung saan ba yung mga papalabas ng ating pong bahay. Okay. Iisip ko talaga, parang kailangan din magsagawa ng earthquake drill sa buong pamilya. Yes. Actually, magandang ano din po yun, if may I add, magandang bonding din sa family na mapag-usapan nyo and ma-practice po ninyo. Parang kahit one weekend, no, nandun yung mga bata, nandun si pamangkin, nandun si tito, si tita. So, practicing nyo yung, yung mga gano'n. So, parang ano na rin siya, considered as family bonding. Para hindi naman na-inculcate dun sa mga bata yung fear. Okay. But educate ang naiaano natin. Tama. Ayan, thank you so much po, Sir Angelo de la Paz. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-uusap with Mr. Angelo dahil mamaya meron pa tayong mahalagang tatalakayin tungkol naman sa first aid, kaya abangan niyo yan. Yun. Ay, abang-abang tayo, ha? Sobrang dami nating reminders. So, ano talaga siya, no? Kailangan mag-take note din tayo mga kasambahay. Kaya, makinig tayo mamaya. Meron pa tayong, mga aabangan sa ating, mga segments. Tama. O ayan mga kasagbahay, huwag kayong alis. No? Magbabalik kami. Diyan lang kayo para alam nyo rin kung ano yung mga dapat nating matutunan when it comes to emergency. Nagbabalik po ang Good Morning, Kuya! At syempre, kasama niyo ulit ang inyo namang munting kusinera. Nakalipat na tayo dito sa kusina, no? But before we start cooking, mga kasangbahay, mag-price update muna tayo sa mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito po sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of June 8, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 43 hanggang 60 pesos po per kilo. Ang local rice naman po, 35 hanggang 65 pesos ang kada kilo. Sa mga karne naman, ang pork ay 210 hanggang 460 pesos per kilo. Sa mga isda po, ang galunggong na local po, 180 hanggang 300 pesos po ang kada kilo. Sa mga gulay, ang ampalaya, 90 hanggang 160 pesos po ang kada kilo. Ang kalabasa naman, kada kilo po yan ay 45 hanggang 80 pesos. Ang sitaw, uy, ang mahal ba 80 pesos hanggang 250 pesos po ang kada kilo niyan. Ang talong naman, 50 hanggang 130 pesos po ang kada kilo. Ang kamatis po, 35 hanggang 100 pesos po ang kada kilo. Ang bawang naman, 120 hanggang 400 pesos. Ang pulang sibuyas, 70 hanggang 160 pesos. Ang puting sibuyas po, 60 hanggang 140 pesos. Ang sili naman, 100 hanggang 250 pesos ang kada kilo. At ang luya, 120 hanggang 220 pesos po. Ang sugar naman po na refined, 75 hanggang 92 pesos per kilogram. At ang itlog, 5 piso hanggang 13 pesos per piece. At ang mantika, 80 pesos hanggang 190 pesos per liter. At eto na nga mga kasangbahay, dahil na-miss ko kayong ipagluto kasi ng mga nakaraan ay nag-OOTD na lang talaga tayo. Eto na, isang special recipe naman po from the heart. From the heart ko. Ang ituturo ko sa inyo for our breakfast na siguradong mabubusog kayo. Ito po ang taco rice. Kung naalala nyo, meron na tayong nagawa na tacos before. Alam ko, kung ako nagkakamali, nilagay natin siya sa quesadilla. Pero this time, lalagyan natin siya ng iba't iba pang mga components para ilagay natin siya sa kanin. So, ang ating ingredients for the taco rice, syempre kailangan natin ng kanin. At for the tacos, kailangan natin ng ground beef. Kailangan natin ng white onion. Kung wala naman kayong white onion, edi red, okay lang. Kailangan din natin ng garlic, tomato paste. Kailangan din natin ng oregano powder, cumin powder, and chili powder. Ito, pinagsama-sama ko na siya. Ito yung mismo nating spice mix. Kung wala kayong beef stock, pwede po kayong gumamit ng beef cubes. Kung ayaw nyo namang gumamit nun, okay lang din po. So, kailangan din natin ng tubig, salt, and black pepper. For the salsa, corn salsa, gagamit tayo syempre ng corn kernels. Kailangan din natin ng tomatoes, red onion, and cilantro. Lalagyan din natin yan ng konting lime juice later.
For the salsa, meron tayong tomatoes, red onion, tapos oregano powder kukuha tayo mamaya, and lime juice. Mamaya, magkaiba kasi yung preparation nito. Kaya, papakita ko na lang sa inyo later, mga kasangbahay. Tapos, kailangan din natin ng lechugas. Ito, nakakat na po siya. Yan. Pakita lang natin. And, kung wala kayong sour cream, pwede naman yogurt yung gamitin nyo. And Tex-Mex cheese. Ito yan. Ito yung mga pang-garnish natin later. Sa dulo na natin yan ilalagay. So, let's start cooking mga kasangbahay. So, unang-una, kailangan natin gawin, painitin natin ang ating pan. Make sure na dry din po ito para mas mabilis tayo makapagluto. So, kung nakikita nyo, yung ating beef ay medyo na-pre-cook na natin. Gagawa natin ng paraan yan para mas maging, mas maging maganda yung pagkakaluto niya kahit natututo na siya. Okay, so lagay tayo ng oil sa ating pan. Medyo damihan natin kasi masarap yung medyo naglalangis. Ganon. Okay. Tapos, lagay na natin kagad yung ating white onion. Okay? And then, gisa-gisa. Yan. Ito kasi, lately, mga kasangbahay, meron kasi isang content creator na nagpunta ng Mexico. Tapos, kumakain siya nung ganitong klaseng pagkain. Tapos sabi ko, parang gusto ko din. Parang bihira kasi yung nagtitinda nito dito sa Pilipinas. Tapos sabi ko, sige, gawa na lang ako. Kaya ko naman. Yun nga lang talaga, medyo marami siyang sangkap. Kaya, medyo matrabaho siya. Pero masarap, very satisfying, lalo kung medyo, nag-explore kayo sa mga flavor. Kasi, hindi lahat gusto yung lasa ng cumin. Hindi lahat gusto yung lasa ng oregano powder or yung oregano mismo. So, medyo acquired taste po yung dish na ito. So, next natin, after ng ating sibuyas ay ang bawang. Okay. Yan, bango na agad. Yan. So, kung ayaw nyo nga gumamit ng beef cubes, bawi kayo sa mga aromatics. Masyadong malakas ng apoy. Okay, lagay na natin yung ating tomato paste. Yan. So, ba't natin ginigisa? Kasi mas nakakapag mas na-activate yung lycopene, and of course, mas iwas panis, at mas nakakapag-extract tayo ng flavor, at nare-reduce yung acidity ng ating tomato paste. Yun. Bango na agad. Tapos, para mas ma-activate yung flavor ng ating spices, lagay na natin siya kagad. Kasi 'di ba, kapag tino-toast yung mga spices, doon siya mas nag-activate yung lasa. So, mixture lang yan ulit ng cumin, oregano, meron din pala itong paprika. Paprika, tsaka garlic powder. Yan. So, pagka ganito na siya, pwede na nating ilagay yung ating baka. Yan. Tapos, saka natin muna siya igisa. Gisa-gisa. Para lang kumapit yung, mga spices. And then, deglaze natin siya with water. Ayan, para walang maninikit. Ang bigat! Asa na ito? Yan. Okay. So, ito, pagka nahalo na natin siyang ganyan, mayroon natin siya lagyan ng konting asin at paminta. Kasi nga, kanina ay na-pre-cook na natin yung, yung baka. So, gawin natin ay simmer natin to. Lagyan natin ng konting tubig.
enough lang para mas mag-bind yung flavor niya. Kasinaan natin yung apoy. Yan. Tapos, gawin na natin yung ating mga iba nating mga components. Like the corn salsa. Okay, let's start. Na para ba siyang ano? Merong hinahabol na competition ano. Okay. So, lagay natin yung corn kernels dito sa isang bowl na malaki. Tapos, lagay natin yung tomatoes. And, lagay tayo ng red onion. Tapos dito, sayang. Lagay natin yung, lagay tayo ng konting lime juice. Ito naman ay nakadepende sa inyo kung ano yung gaano kaasim nyo gusto. Or gaano katabang. Yan. So medyo kapos. Ano? Tapos, pwede tayo mag-season. Yan. Alalay lang kasi pwede naman tayong mag-ulit ng maya. Ito, lalapit ko lang yung mga iba pa nating ilalagay na paraphernalia. Salt, kanina yung nilagay natin. Tapos, lagay tayo ng konting pepper. And then, lalagay tayo ng oregano powder. Tansya-tansya lang kasi baka ayaw nung iba nating mga kasama. Tapos, para hindi maging super watery siya, lagay tayo ng oil konti. Just to coat yung mga components natin. Konti lang. Olive oil naman to. Don't you worry. Okay? And then, mix tayo. Mix, mix, mix. Yan ang literal na mekos-mekos. Yan. Kaya mas masarap yung flavor nito kapag chilled ganon. Kasi mas nag-combine na yung lasa niya. And then, lagay tayo ng cilantro. Yan, perfect. Mamaya natin i-adjust yung mismong lasa niya. At least meron na siyang paunang flavor ngayon. So, ito na yung ating corn salsa. Yung iba, tawag dito ay pico de gallo without the corn. So ngayon, ito naman yung ating salsa. Para na siyang sarsa lang talaga. So, magbe-blend tayo ng tomatoes. Wait lang, parang kailangan ko hatiin to. Kasi baka hindi siya mag-ano eh. Talang. Huwain pa natin into smaller pieces. Okay? O diba? Habang meron tayong niluluto, andito lang siya. Tapos, lagay na tayo ng konting-konting tubig lang para lang mag-blend siya. Tapos, lime juice. O diba? Marami tayong paraphernalia eh. Okay. Kailangan malakas ang arms mo dito, be. Okay. Isa pa. Wala na. Tuyo na talaga yung dayap natin. Isa pa, isa pa. Okay, one more. Yun. Perfect. Okay. Tapos, lagay tayo ng asin. At konting paminta. More pa. Tapos, cilantro. Yan. Tapos, gamit ang ating immersion blender. Kung wala naman kayo nito, blender lang po is okay. Let's blend it. Okay? So, mga kasangbahay. Teka lang po ha, maingay. Teka lang, tapusin ko lang to. Teka lang ha. Okay, so tapos na yan. Ang ating salsa. Adjust na lang tayo ng taste nito. Kung dadagdagan pa ba natin ng salt, lagyan pa ba natin ng lime juice.
later magkakaalaman tayo. So, transfer natin to sa magandang lalagyan. Tapos later, maglalagay tayo ng kanin. Lalagay natin yung itong niluluto natin na tacos. Hanggang sa mag-bind lang yung flavor niya. Tapos magpe-plating na tayo. Feeling ko naamoy na ng mga kasama ko dyan sa loob yung niluluto ko eh. Natatakam na ba kayo? Yes! Sarap niyan, Sobrang feeling ko. excited. Tsaka healthy kasi. Oo. Gusto ko yung ganun. Healthy na tayo ngayon. Medyo nagkakaedad na tayo. Siyempre, kailangan yan. Pero quick update lang for our students and parents. Alam niyo po bang merong Department of Education o DepEd Action Center na pwede niyong kontakin kung may concerns or questions kayo tungkol sa pagbubukas ng pasukan? For Globe subscribers, pwede kayong mag-text or call sa 0995-921-8461. For smart users naman, ang numerong 0919-456-0027 ang pwede niyong tawagan. At pwede ring magpadala ng email sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Makikita nyo rin ang kanilang announcements sa website nila na www.deped.gov.ph. At para naman sa DepEd landline numbers, bisitahin lang ang kanilang official Facebook page na @departmentofelucation.ph. Mahalagang malaman ito lalo na't nagsimula na ang klase ngayong buwan. At alam nyo ba kahapon ipinagdiriwang natin ang World Ocean Day. Isa sa mga advokasya ng UNTV ay ang pangangalaga ng karagatan sa pamamagitan ng Ocean Care Initiative. Kaya naman, bilang pagdiriwang ng World Ocean Day, narito ang impact report ng UNTV Ocean Care Initiative sa nakalipas na 3 taon nitong pagsulong ng marine environment conservation kasama ang mga kabataan sa Members Church of God International, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Let's watch this. Araw kasing dami ng 2,000 truck ng basura na puno ng plastic ang napupunta sa mga ilog, lawa at karagatan. Kada taon, tinatayang 19 hanggang 23 milyong tonelada ng basurang plastic ang sumisira sa marine ecosystem. Ayon yan sa United Nations Environment Program. Ayon din sa United Nations, aabot sa 1 milyong seabirds at libu-libong marine mammals at sea turtles ang namamatay kada taon dahil sa plastic wastes. Sa totoo lang, ang malaking mammals, ang tingin nila sa mga plastic, lalo na yung ganyang klaseng cellophane, ang tingin nila dyan, jellyfish, kakainin nila yan. Hindi naman nila matutunaw yan, mamamatay sila. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangang malinis ang ating dagat at kapaligiran. Maraming problema from the solid waste. So meron siyang biodiversity loss, meron siyang improper solid waste management. Ibig sabihin, may mga basura na mapupunta sa dagat, sa mga ilog, sa mga estero. So if ganun yung mangyayari, in effect, maapektuhan yung marine environment. That's number 1. Number 2, meron siyang negative effect sa public health. So sa community in general. Sa forecast ng Ellen MacArthur Foundation 2016 report, ngayong taon ng 2025, tinatayang may 1 toneladang plastic sa bawat 3 toneladang isda sa dagat. At kung walang hakbang na gagawin, sa pagsapit ng 2050, mas marami na ang plastic kesa sa isda kung timbang ang pagbabasehan. Kung mangyari ito, mas lalala pa ang negatibong epekto ng ocean plastic pollution at bilyong-bilyong tao sa buong mundo na umaasa sa dagat ang mas lalong maapektuhan. Kaya naman sa layuning makabahagi sa pagtugon sa problema ng polusyon sa karagatan, tuloy-tuloy ang naging advokasya at paggawa ng UNTV Ocean Care Initiative sa pamamagitan ng regular coastal and waterways cleanup drives sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging sa ibayong dagat. This is a collaborative effort between the community, the non-government organization, and such as MCGI Youth na nakikita ko sa inyo. At ito po, sana ito po yung maging daan para tayo tuloy-tuloy na magkakaisa para sa papanatili
ng kaayusan at kagandahan ng ating environment. Hindi po kaya ng DNR ito, but with your support, with your help, MCGI, UNTV will be able to reach greater heights as far as our environment is concerned. I have seen in your heart of your dedication and your sincerity towards our environment. Yun po ang kailangan ng ating bayan ngayon, yung sinseridad na magsilbi sa ating bayan. Kami po ay nagpapasalamat sa Ocean Care Initiative at sa mga membro ng MCGI sa inyong pakikiisa sa advokasya ng lokal na pamahalaan sa pangangalaga ng ating kapaligiran. At I hope na itong naganap na coastal cleanup, hindi lang po ito yung una at huli, bagkos ito po yung ating umpisa na magandang ugnayan, magandang kooperasyon, collaboration ng lokal na pamahalaan at ng MCGI. Kaya from the bottom of our hearts, maraming salamat po sa inyong tulong at pakikiisa sa pangangalaga ng aming kapaligiran. Nag-umpisa ang Ocean Care Initiative noong 2022 and in 3 years of advocacy and action for cleaner and healthier ocean sa tulong at aktibong pakikiisa ng mga kabataan ng members at Church of God International. Narito ang 2025 Impact Report ng UNTV Ocean Care Initiative. Mahigit 3,500 sako ng basura ang nakolekta. Mahigit 5,000 volunteers ang nakiisa. Tinatayang 50,737 kilometers ng baybayin at waterways ang lawak ng nalinis ng OCI. At sa kabuuan, 45,686 kilos ng basura ang nakolekta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bansa. On behalf of the DNR, we would like to thank all the participants, volunteers of the International Coastal Cleanup. One of those volunteers, organizations is yung MCGI Care. So, we're really thankful and grateful na ang mga ganitong mga organisasyon is aktibong nakikipagtulungan. Di lamang sa DNR to be specific, but for the general public. So, as always, it may cliche at it sounds, but we would also like to reiterate na we have to work hand in hand. Na hindi lamang po gobyerno ang dapat nagtatrabaho pagdating dito, kundi it's a whole of society approach. Sa lahat ng volunteer, isa po itong malaking pasalamat po tayo, lalo na sa UNTV, na i-conduct natin itong activities ito. Sabi ko nga, for the awareness sa lahat. No? So, pakita natin, no? Kasi yung mga bata kasi, sila ang nagmamayari, no, sa ating natural resources at sa ating environment. So dapat ang konsepto kasi ng sustainable development, utilizing, no, yung natural resources and other resources without compromising the needs of future generation. So sila talaga yung pag-asa natin, no? So hindi tayo nagmamayari ng ating kinabukasan kundi yung youth, yung mga kabataan. Malayo pa ito sa tunet-tuneladang basura na sumisira ngayon sa ating karagatan. Pero our small actions can make a big splash. Malaki ang magagawa ng ating sama-samang pangangalaga sa ating karagatan. To God be the glory. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. And of course, kasama pa rin natin si Mr. Angelo De La Paz, isang training officer mula sa UNTV News and Rescue. Yun o, sa oras na may mangyari or nangyaring aksidente o kaya yung mga hindi inaasahan na hindi magagandang pangyayari, meron namang nakakaranas ng stress o panic attacks. Pero paano nga ba ito ma-handle? Ay, tanungin ulit natin ang ating speaker, di ba, yung ating resource person. Paano po ba nakakatulong yung pagiging kalmado kapag po may mga emergencies? Kasi mga katulad ko na medyo nagre-react agad. Baka kami yung unang mawalan ng ulirat, Sir Angelo Ayan, so unang-una po, ang isa sa pinaka-importante dyan, during the actual ground shaking, is yung tinatawag natin na deep breathing exercise. Breathing exercise. Yan, deep breathing exercise. So, mag-i-inhale tayo and then hold your breath for 5 seconds. 5 seconds hindi minutes.
Then, Tagal na. Hindi ko po kaya yun. slowly exhale. Yan. So, ulit-ulitin lang natin siya. Ano ba ang importance ng calmness during emergencies? Number one, magbibigay siya sa atin ng weather ng ating survival. Kasi pagka nagpanic tayo, ang isang problema kasi natin ay yung presence of mind ay nawawala. At very crucial during emergencies, kahit anong emergency not only for the earthquake, is yung tinatawag nating presence of mind. Kasi pagka nagkamali tayo ng desisyon, di ba, nililindol, instead na lumabas ka, ang naging decision mo dahil sa panic, nagtago sa kwarto, nagtago sa banyo, o kaya dahil may napanood siya, ang ginawa niya, umakyat siya doon sa tuktok ng building kasi baka daw may darating na chopper na may magre-rescue sa kanya. So, nagkamali siya ng desisyon. So, it can cost lives. So, kaya yung tamang desisyon, yun ang magbibigay sa'yo ng survival mo. Kaya yun ang isa sa number one na wag natin gagawin. Yung magpapanik, although, kumbaga parang madaling sabihin, pero in reality talaga mahirap po siya na gawin. So paano naman natin siya kumbaga magagawa? Ang ano po talaga natin dito is before, kaya actually yun ang purpose ng mga earthquake drills. Na minsan unfortunately hindi natin nabibigyan ng seriousness. Kasi pinagagawa sa atin, hindi naman natin alam kung para saan. So sasabihin lang pag may lindol o ganito gagawin nyo, lalabas tayo. Minsan nga naranasan ko din, yung nag-earthquake drill kami, lumabas kami. Hindi na kami bumalik. Sa teacher ko po, sorry. Umuwi na. Buti ko umuwi. Nagbilyar. Kasi hindi nabibigyan ng seriousness. Hindi na papaintindi yung purpose ng pagsasagawa ng earthquake drill. So yun yung purpose kasi niya is para ma-adapt natin, para pagka nagkaroon talaga ng emergencies, hindi tayo magpapanik. Pa rin tayo matataranta. Alam natin yung kumbaga yung parang plano Yes, na mangyayari. Pero Sir Angelo, yung mga nagpa-panic attack naman, paano nalalaman kung nagpa-panic attack na ang isang tao? Okay. Marami tayong mga tinatawag nating signs and symptoms. Yung nakikita at nararamdaman ng pasyente. Ang isa dyan is yung tinatawag natin na hyperventilation. Okay. Ayan. Common to, pagka talagang may naglilindol, nagkakaroon sila ng hyperventilation, nagkakaroon sila ng panic attack. So ano yung hyperventilation? Yung mabilis na pag-inhale at pag-exhale, uncontrolled yung kanilang inhale-exhale. Kaya minsan, ang makikita natin, biglang all of a sudden, biglang titigas yung kamay na gano'n. Yan. Makikita natin yan, nakagaganon sila, matigas. So ang nangyayari kasi during the hyperventilation syndrome, is hindi pantay yung exchange ng oxygen at saka ng mga iba't ibang gases sa katawan natin. Kaya ang tendency is either konti yung na-inhale natin na oxygen at kukunti din yung na-absorb. Kaya ang pakiramdam nila is hihirapan sila na huminga. Tapos kaya naman tayo nakakaroon ng mga paninigas ng ganyan, it tells yung body natin na bumababa na yung oxygen level sa katawan. So, yan. So, pagka ganon, hyperventilation or hyperventilation syndrome is, let us differentiate. Ang hyperventilation per se, kung ang nag-cause is the panic attack itself, ay hindi siya ganon ka-urgent. Kumbaga, parang na kaya mo i-treat. Pero kung ang hyperventilation is associated with any medical problem like asthma, COPD, or any lung problems, doon siya nagiging urgent. Ayan. Puntahan natin yung management. Kasi ito din ang medyo hanggang ngayon nakikita pa natin. Di ba pag kami, True. ang unang ginagawa ay kukuha ng paper bag. Tama. Ang tawag dito is the paper bag method, yung management. Na which is, ngayon po, unti-unti ng maraming mga studies na nagsasabi na hindi beneficiary para sa patient ang pagpe-perform ng paper bag method. So, ang mas pinaka-the best pa rin would be the deep breathing exercise, and then, i-assure natin siya, bigyan natin siya ng reassurance na
safe ka, ligtas ka, ikalma mo lang yung sarili mo. Yun yung pinaka-the best na management sa mga ganun. Pero nabanggit nyo na po kanina yung deep breathing exercises. First thing to do po ba kapag nakakaramdam ng panic during emergency, maliban po dito sa breathing exercises, ano pa po yung dapat na gagawin kapag nakakaramdam na ng Yan, okay. So number one, you orient yourself. Nasaan ba ako? O kumbaga parang mabalik ka doon sa reality. No, ibalik mo yung sarili mo doon sa reality. O lumilindol. Anong gagawin ko? Kasi kaya tayo nagkakaroon ng mga panic attack kasi primarily kasi hindi natin alam kung ano gagawin natin. Tama. Pero kung ikaw ay meron kang self-realization, meron kang orientation sa paligid mo, hindi ka, kumbaga, hindi not necessarily hindi ka magpapanik, but it will lessen yung panic kasi alam mo yung mga dapat mong gawin. So kumbaga parang do sa hard drive mo sa utak, kumbaga nire-retrieve mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Yung mga plan ninyo na pinag-usapan natin kanina, doon na siya magte-take actions. Doon. Sir Angelo, sa sarili po natin yun. Yes. Pero halimbawa, ikaw kalmado ka, yung mga kasama mo naman, Yan, nagpapanik. Ano pong gagawin? Totoo yan. diba? Totoo yan. Na minsan, gusto mo maging kalmado dahil yung iba, hindi kalmado. Sige, sasama na lang ako sa inyo. Nagpapanik na rin ako. Oo, para makijoin ako. So, yun naman po, no? So, yun ang pinaka-importante din kasi, para mapakalma mo yung iba, pakalmahin mo muna yung sarili mo. Parang, huwag kang umiyak. Ikaw nga, nakikita mo yung sarili mo, umiiyak ka. Tapos sasabihin mo sa iba, huwag kang umiyak, baka ibalik lang din sa'yo yun. Diba? So, pakalmahin mo muna yung sarili mo, no? Organize yourself, and then, tsaka mo tulungan yung iba. Ikaw muna, no, bago ako tumulong. Pero Sir Angelo, kailan naman dapat na humingi tayo ng professional help? Right after ba? May mga ganun po bang moments? Okay. So, ang tawag natin doon is yung mga psychosocial. Ayan. So, sa mga disasters, meron talagang mga ganyan, yung tinatawag natin mga psychosocial intervention, activities, na talagang, kasi iba't iba ang coping mechanism ng tao. Meron dahil sanay na sa lindol, afterwards, parang wala na. Meron yung iba, it takes time para makaget over sila na parang pagka yumanig lang ng konti, nakakaroon na kagad ng panic attack. So, ang isang importante doon ay itignan mo yung sarili mo kung parang hindi ka na mayroong changes sa sarili mo, hindi ka makatulog ng maayos, in terms of your habits, parang nagde-deviate ka doon sa mga doon sa mga naturals mong ginagawa. Ayun, isa din 'yon na parang may sumanggi lang sa'yo, parang pakiramdam mo, lumilindol na. So, yun na yung mga unhealthy na nagkaroon talaga sa'yo ng psychological effect, yung pagkakaroon ng yung sa lindol. Buti na lang kahit lumindol ngayon, may kasama tayo dito. May Yes. professional help agad. Kahit during po. Habang binibigyan na tayo ng psychosocial intervention. Pero Sir Angelo, ano po yung pwede nating masabi sa mga kasangbahay natin, sa mga viewers natin, para maiwasan po nila yung pagkakaroon ng anxiety attack o kaya panic attack? Para yung nag-uumpisa pa lang o kaya nararamdaman nila, parang may iba, parang may yumayanig. Ano po yung pwede nilang gawin para hindi po sila mag-panic agad? Yan. So, prior talaga to this one is yung pagsali natin sa mga drills. So, that is the first, yung knowledge. Kasi during emergencies, doon magkikick in yung mga knowledge na natutunan natin. Kaya prior, sumama tayo sa mga earthquake drill, magsagawa tayo ng ating mga emergency family na plan. And kung mapapansin nyo, kanina ko pa hawak to. Oo nga po. Ayan. Helmet. So, isang magandang tools din para makaramdam ka ng feeling safe, ay yung helmet. Kaysa kanina, di ba, kaysa humawak ka sa ulo mo, so instead, gumamit ka ng helmet. Kahit na hindi ka humawak sa ulo mo, safe ka dun sa mga debris na pwedeng mahulog sa'yo. So ito, simple helmet lang, pero it would give you somehow na level of safety. So kaya mas magle-less yung panic mo. So yun lang, during so yun na yung talagang natin na kung ano na yung natutunan natin, yun na yung isasagawa natin.
Sir Angelo, naalala ko nga dati from MCGI Clinic, dati nakaabot kami na habang nasa biyahe kami, may nakita kami na parang school, natatandaan niyo ba yun? Na nag-earthquake drill sila, nasa labas sila, tapos lahat ng estudyante may helmet. Yun. So I think magandang ano rin yun, Magandang no? practice yun. Practice para sa mga school, sa mga teachers na pwede nating sabihan yung mga estudyante natin na mag-prepare ng mga helmet na pwedeng dalhin sa school. Total, dito naman sila palagi nakastay sa mga paaralan para kapag may mga emergency, meron silang magagamit. Yes, totoo po yun. Oo, napaka ano. Sir Angelo, saan po kayo pwedeng makontak naman ng mga kasangbahay natin? Bawa gusto nilang magpa-conduct ng earthquake drill, ng first aid, and humingi ng tulong. Ayan, opo. So, for any emergencies or yung mga requests, sumari po kayong tumawag sa 8911-8688 or 8911-UNTV. Tawag lang po kayo. Pero Sir Angelo, baka magtaka yung iba, may bayad po ba? Libre po ba yung training na ino-offer ng UNTV? Ayan, opo. Ang lahat po ng training po ng UNTV News and Rescue, ito po ay libre. Ito po ay part ng advocacy ng UNTV and of course, ni Kuya Daniel na maturuan ng lahat. Kasi sabi nga ni Kuya, may at least isa lang sa pamilya ang marunong, less ka na ng alalahanin. Ayun. At with that, thank you so much po, no, Sir Angelo De La Paz. Mga kasangbahay, sana ay nag-take note nyo, na-take note nyo yung mga safety tips ni Sir Angelo. And syempre, share the knowledge din sa inyong friends and family. Always be prepared and stay safe, mga kasangbahay. Pero Sir Angelo, may idadagdag po kami na question. Ano naman po to? Helpful naman para sa mga kasambahay natin. At alam namin kayang-kaya mong sagutin. As a trained rescuer, ano yung mga ginagawa nyo para maging calamity ready kayo o ang inyong family? Ayan, so napakagandang tanong kasi ako po ay nakatira sa very disaster-prone areas. I'm from Marikina. Ay, oo nga. So, meron kaming flood. Meron din kaming fault line doon. So, ilang kilometers din ang layo namin sa West Valley Fault. No? So, at ilang bridges yung dadaanan papunta sa amin. So, kaya ang pinaka-worst case scenario namin ay isolated kami sa bahay namin. And na-test na namin to during sa bagyong Ulysses. Para lang kami nagka-camping sa bahay with my dog. Ayan. So, nag-ano kami. Ang ginagawa talaga din namin, yun, inalam muna namin ano yung mga hazard. Ibig sabihin, ano yung mga disasters na pwedeng mangyari sa amin. Ano yung mga possible scenarios na pwedeng mangyari. And from there, doon kami nag-prepare. So, actually, hanggang ngayon, nagpe-prepare pa rin naman po kami. Ang focus po ng preparation ko ngayon naman ay para sa El Nino. Kaya nung nakaraan, dineliver na yung drum na malaki para lalagyanan ng tubig. So, yun din po. So, nag-ano din kami, nag-prepare din kami ng food, water, shelter, yung mga basic needs na kailangan natin during disaster. Kasi ang plan namin would be yung tinatawag natin na self-sustain. Tama. Hindi kami kumbaga, parang on our own, we can survive. Tama. Ang ganda nun, Sir Angelo, ha? Pero kayo mga kasambahay, ano ang ginagawa nyo para maging calamity ready kayo o ang inyong pamilya? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right! O yun, no? Habang nagpe-prepare tayo mga kasangbahay ng mga pag-emergency kit natin, tanungin naman natin si Ira kung nakapag-prepare na ba siya ng breakfast natin. Luto na ba yan, be? Yes, ito na, magpe-plating na tayo, no? Pero nakaka-inspire din talaga yung yung Ocean Care Advocacy natin. At syempre yung mga paalala rin sa atin ni Sir Angelo De La Paz. At ito na nga mga kasangbahay, para meron tayong energy, meron din tayong strength, no, to do good and help the environment. Let me present this humble breakfast to you. Humble, ito na. Ayan, luto na po ang ating tacos. Sige, pakita natin. Parang mas masarap kapag nakafocus eh. Wow! Ayan, ito na yung ating ground beef. Kung napansin nyo, medyo dumami, no? Kasi nilagay ko na yung niluto ko kagabi. Kasi mas malinamnam kapag niluluto natin ng yung before, siguro mga, na siya, at least 12 hours na siya na cook para mas incorporated na yung mga lasa niya. Now, plating na tayo. So, ang ginamit ko lang dito na rice is plain rice kasi ayoko ma-overpower yung lasa ng iba pa nating mga ingredients. So, una nating ilagay is yung ground beef, which is the tacos. Lagyan natin dito sa gitna. Yan.
lagay tayo generous amount para hindi naman tayo masabihan na nagtitipid. Ayan. Tapos, saka natin ilagay yung iba pa nating mga components, like yung fresh nating ingredients like the lettuce. Yan. Okay lang naman na may malaglag. Tapos, kayo na po bahala kung saan nyo siya gustong ipwesto. Nasa creativity mo na yan. At nasa dami rin kung gaano karaming gusto mong ilagay. Pero ito, yung prepare ko, nasa good for 8 people siguro ito, no? Kasi tantiameter siya, no? So, lagay natin yung ating corn salsa or the pico de gallo. Lagay natin dito rin sa gilid. Para overload siya ng fresh ingredients. Yan. Usually, yung iba, naglalagay rin dito ng kidney beans. Pero since medyo mahirap siya mahanap sa market, hindi na natin siya nilagay. So, ito, yung Tex-Mex cheese. Pwede nyo siyang i-melt or i-torch, i-blow torch para mas meron siyang added na texture or consistency. Tapos, lagay tayo ng salsa. Ito yung pinaka-sauce natin. Usually, sinaserve to nakahiwalay, pero pwede rin naman natin siyang i-mix na dito sa ating mismong dish. Naglalaway na ako. Natikman ko na rin kasi kanina mga kasangbahay. Tapos, on the side, pwede tayo maglagay ng yogurt or sour cream, pero konti lang. Para lang sa presentation natin. And of course, yung ating lime and yung ating cilantro. Saan kaya siya maganda ipwesto? Dito na lang. Sa gilid. Yan. Okay, ito na po ang ating taco rice, mga kasangbahay. Okay, makita ko sa inyo. O, diba? Makulay na makulay siya, kumpleto. May carbs, merong protein, at meron tayong fiber. Ayan. Pero ang paalala ko sa inyo, medyo acquired taste nga siya. So, hindi lahat baka magustuhan yung lasa nung halo-halong flavor niya. Pero, it's a roller coaster of flavors ko. Kung gusto nyong bigyan ng ng challenge yung inyong mga kasama na i-level up yung kanilang taste buds, baka magustuhan din nila to. At sana mga kasangbahay, nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And for more Kusina Adventures, abang lang kayo everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Para sa inyo to, guys. Shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ang ginagawa nila para maging calamity ready sila o ang kanilang pamilya. Narito po ang kanilang sagot. Ang sabi ni Feli Villahermosa, sa akin lagi may first aid at flashlight, lalo na kung may bagyo at lindol. Meron din mga damit at mga biscuits. Laging mag-pray na huwag mangyari ang ganitong calamity. Ito naman galing kay John Kenneth Alano. Ang ginagawa ko para calamity ready ang pamilya ay nag-ready na kami ng agarang lunas katulad ng pagkain like sardinas, noodles, at maiinom na tubig. Ito naman ang komento ni James Darrell Manlapas. Para maging calamity ready po kami, nagpe-prepare po kami ng mga emergency kit na may tubig, pagkain, rechargeable lights at first aid kit. Nag-uusap din po kami ng pamilya kung saan ang evacuation area at emergency contacts in case of disaster. Yon. At para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes! At eto na, sige, bati na tayo agad-agad. Happy birthday po kay Sis Jenny Posadas! Happy birthday! And thank you, Dr. Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile for increase. Visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 1/3 floor, Bansalangan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742.
At sa mga naghahanap ng dental services, punta lang po kayo dyan sa Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Pwede niyo rin po silang makita sa kanilang Plaridel branch. At kontakin niyo lang po sila sa 0448139403 and 096905181616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dream smile possible. Good morning sa aking mamsi. Ako naman po, binabati ko lang na good morning ang Miranda Resurrection family, Victorina family, si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning! Ako, babatiin ko lang yung mga joiners na sumama sa Kilo Outdoors nung Sunday sa aming twin hike sa Rizal. Hello, good morning. Kulang, mula kay Ay, Tini. mula kay Tini! Sorry po, nakalimutan ko isa pa. Pagbati mula kay Tini, ang inyong Binibini! Yay! Isa na namang makabuluhang Tuesday ang ating naihatid. Kaya kita-kits tayo ulit bukas for more informative at meaningful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!